Ika-4 na araw ng ating pagtalakay sa most urgent concerns ng mga Pilipino. Ating tutukan ang usapang pangkapayapaan. Nakaka-4 na round na ang peace talks ng gobyerno at CPP, NPA, and DFP. Na-turn over na rin sa Pangulo ang bersyon ng Bangsamoro Basic Law na isusumiti sa Kongreso. Isa rin sa urgent concerns ang kalikasan. Ayon sa 2017 Global Climate Risk Index, ika-5 ang Pilipinas sa mga bansang apektado ng extreme weather conditions mula taong 1996 hanggang 2015. Ang mga naging hakbang ng administrasyon sa mga ito, balikan natin sa special report ni Maki Pulido. Iniluwal daw si Yusof sa gitna ng kaguluhan. Namulat siya sa mundo ng karahasan. Isa rin akong bakwit nung ako ay 11 years old. Naalala ko pa ang aking nanay ay mahirap kaming akain na magkakapatid dahil sa maliliit pa kami. Pero kinaya ng aking nanay. Pero di raw niya inakala na matapos ang 45 taon, muling magkakagulo sa Marawi. Ako ay nangangarap hanggang ngayon na ang aking pamilya ay makabalik muli sa aking lugar na Marawi City na isang mapayapang lugar. The Philippines. Simula pa lang ng kanyang administrasyon, inalok na ng Pangulo ang kamay ng pagkakaisa sa iba't ibang grupong nakikipagbakbakan sa gobyerno. To our Muslim brothers, let us end the centuries of mistrust and warfare. To the CPP, NPA, and DF, let us end these decades of ambuscades and skirmishes. Paniwala ng Pangulo, hakbang tungo sa kapayapaan sa Mindanao ang pagtataguyod ng Bangsamoro government. Pinirmahan niya ang executive order na nagpalawak ng mga tungkulin at nagdagdag ng membership ng Bangsamoro Transition Commission. Kabilang dito ang mga miyembro ng MILF at Muslim Minsema faction ng MNLF. Hindi nakalusot sa Kongreso noong nakaraang taon ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Ilang bahagi nito di umano tumatalima sa konstitusyon. Pero niripaso na raw ng Bangsamoro Transition Committee ang panukala at plansyado na umano ang mga gusot nito. Nasa kamay na ng Kongreso kung paano ito aksyonan at based doon sa supermajority ng Kongreso ay makikita naman natin na may pag-asa itong maipasa. Pero ang katanungan dito, yung ipapasa ba ng Kongreso ay yung version na isinubmit ng BTC o Bangsamoro Transition Committee. Pagdating naman sa MNLF o Moro National Liberation Front, may iba ring diskarte ang Pangulo. Ang leader ng 2013 Zamboanga siege na si Nur Miswari, di na raw aarestuhin base sa utos mismo ng Pangulo sa PNP. Sa ilalim ng Duterte administration, muling binuhay ang usapang pangkapayapaan sa mga rebeldeng komunista matapos ang 5 taon. Pero malubak ang proseso. Mula sa mga di pagkakasundo hinggil sa pagpapatupad ng ceasefire, pagpapalaya ng mga political prisoners, hanggang sa panawagan itong huli ng NPA ng opensiba laban sa pamahalaan bilang pagtutol sa deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Pero ang problema kasi akala ng iba, there's a magic formula, there's none. It's one step at a time. It's not an easy task. Kinansela na ng administrasyon ng back-channel talks sa NDF dahil sa panibagong pag-atake ng NPA. Lumabas ang anunsyo ilang oras matapos paputukan ng mga hinihinalang rebelde ang convoy ng Presidential Security Group sa North Cotabato. Pagdating naman sa usapin ng kalikasan. Review all permits granted to the mining, logging, and other environmental sensitive activities to ensure compliance with government standards. And if warranted, ito na yung pinakamaganda, amend, suspend, or revoke permits. Go ahead. Itinalaga ang kilalang environmentalist na si Gina Lopez bilang Secretary ng Department of Environment and Natural Resources.
Matapos daw ang pag-aaral, ipinasara niya ang 22 minahan at sinuspende ang operasyon ng 4 na iba pa sa gitna ng pagtutol ng mga mining companies. Pero hindi siya nakalusot sa Commission on Appointments matapos questionin ang kanyang kakayahang pamunuan ang kagawaran. Meron namang mga nagulat nang magpa siya noon si Pangulong Duterte na huwag pumirma sa Paris Agreement na nilagdaan na ng maraming bansa. Layo ng kasunduan na babaan ang carbon emissions sa buong mundo upang maibsan ang global warming. So, ang sabi niya, sa global contribution ng emission sa buong mundo, less than 1% lang nakukontribute natin. Baka naman maapekto na natin yung industry natin. Nakakapag-convince kay Presidente na kailangan din natin ng tulong. Otherwise, kung single lang tayo lang isolated tayo, so hindi tayo makakasurvive sa effects ng climate change. Nitong Pebrero, tuluyan nang nilagdaan ng Pangulo ang Paris Agreement ratification. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.